Kabisyo! Nakakaloka! The radio music that makes you feel good. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Wednesday. Hi, partner. Alam mo, parang bumabata ka talaga, partner. Ano ba, may sweldo ngayon? Hindi, kulang kasi yung sweldo ko eh. Hindi mo ko kailangan bulahin. Ano ba? Kulang pambayad ng kuryente namin eh. Taas ng kuryente namin, partner. Eh. Hindi nga, bata mo today. Ay, Jimika. Pwede ba nga? 10,000 lang. Ay, pa-2.5 ka naman dyan. Sana ganun kadali, no? Oo, no? Parang sa bawat pambobola mo sa mga kaibigan mo, akala mo nakaluluwag-luwag. Sana meron talagang kapalit, ano? Totoo. Oo. Hindi, partner. Wala akong mahihita sa'yo. Wala. Diba? Binabawi ko na. Tsaka din sasabihin ko sana, tsaka alam ko naman talaga sa sarili ko dahil sa ilaw ng booth yan. Oo, isa pa rin yan. Subukan po nating patayin. Ay, joke lang, wag mo patayin. Masunurin si Kuya Boy. Kaya nga, wag mo papatayin. Magkakaalaman ng tunay na itsura. Erase. Hindi nga, ano ba sikreto mo? Share mo naman sa amin. Bakit ka bumabata? May sweldo ka nga. Dumating na. Bakit parang... May TF din. Oo. Ba't pabata ka ng konti? Ay, hindi pala konti. Talagang drastic, ganun. Ganun, grabe. Talagang ang tindi na ng pangangailangan. Yung parang matanda ka last week, bata ka ngayon, ganun. Hindi na talagang pangangailangan. Ang level ng pambobola ay depende sa tindi ng pangangailangan. Oo, totoo. Kaya yun. maging maingat po tayo. Huwag ka magpapalinlang. Wag, di ba? Hindi, pero alam mo, in all fairness naman, yung mga ganyang klaseng strategy is very, very helpful. And effective. Sa kahit na anong klase ng sa kahit anong klase ng parang tawag doon dahilan kung bakit mo kailangan gawin yung pambobola. So, for example, yung ganyan, kaya ka nambobola na parang ano ba yan? Lahat ng kabatch natin natatanda na. Tas ikaw lang talaga. Parang hindi ka nagbago since high school. Yan, yung mga ganyan. Iba-iba. Grabehan Oo, diba? Pero in fairness, may mga ganun talaga. Parang hindi nagbago. Alam mo yun? Sa bagay, totoo mga yun. anak ng Diyos sila lang. Pero in fairness na parang talagang hindi talaga nagbago yung mga ganun. Pero yun nga, kapag kaganyan na, grabe, parang lahat kami tumanda. Ikaw lang, pabata ka, ganon. Anong secret? Ganyan, oo. Tapos, pagka ganyan, yung mga ganyang klaseng pambobola, it's helpful actually Doon sa sinasabihan. Diba? Parang, anything good naman that you say to a person, talaga namang nakakagaan ito ng kalooban. Yes. And totoo namang effective itong paraan para, number one, mangutang. Tama. Totoo talaga yun. Kasi pag magaan na yung feeling mo, di ba, parang katulad lang yun. Gagaan yung loob mo yung loob mo Hindi ka magpapaalam sa nanay mo, nagigimik ka o pupunta ka somewhere na alam mong masungit siya, alam mong gutom siya, alam mong wala siyang pambayad sa Meralco, di ba? Pero kapag alam mong yung nakaisa, di ba? Naka 1,000. Diba? Masaya ang gising. Talagang doon mo siya i-entrahan. So, ganun din. Talagang in fairness, kung tayo po ay nangangailangan ng something, kailangan din talaga na may mga pahapyaw. Parang sa sales. Yes, diba? magandang strategy yan. Nagbebenta ka, ulit-ulitin mo talagang, ma'am, parang pumapayat ka talaga. Yung alam mo talagang yung parang kumbaga, parang dapat kilala mo rin yung customer mo na may nagsastruggle na pumayat. Correct. Or yung mga ganong klase
kasi mga Sisegundahan eksena. mo pagka ganon. Oo. Ma'am, effective po yung ano nyo. Ano pong diet plan ninyo? Ano ba yan? Parang Kasi yung mga... hiyang sa inyo Hindi. Tas, di ba, hiyang sa kanya. Tapos sisiraan mo ngayon yung mga iba. Yan. Sasabihin mo ganito, kasi meron akong kakilala, nagpapapayat din. Pero parang mukhang may problema. Ganon. Gaganunin mo. Totoo kaya. Yung mga ganyan linyahan, ganyan. Perfect yung line mo, partner. Kapag kaganyan na yung mga iba. Namuri ka pero nanira ka ng iba. Parang angat-angat yung papuri mo. True. Yun ang purpose. Parang iangat talaga siya. O ewan ko nila kung di mo mabenta yung sapatos na yan. Totoo. Merong ganun. Pero meron din na madami din namang wais na. Yun hindi na basta-basta hindi na basta-basta napapauto. Lalong-lalo na nagiging wais yung mga yan. Hindi lang siguro wais. At I think it's more of lalong-lalo na yung mga medyo merong budget constraint. O ibig sabihin merong hindi masyado, medyo tight yung budget. Hindi masyado nakaluluwag-luwag. Hindi mo basta-basta mabibiro yan. Pero pag halimbawang alam mo sa sarili mo medyo may extra ka talaga. Yes. Yan yung mga target na biru-biruin kasi oo yan. Totoo. Yung sasabihin sa'yo, alam mo ma'am, pinatry ko yan sa iba, hindi bumagay. Pero nung sa'yo kasi, ang puti mo po kasi madam, talagang talaga yan. Di ba yung mga ganun pang mga katonohan. Naku, sa mga salon, madalas nangyayari yan. Bibilib ka true. talaga dun sa mga sa staff nila. Na tipong ang intention lang naman talaga ng customer, magpapagupit. Papatrim nga lang yun yung dulo-dulo lang ng buhok ka. Pero pagdating doon, syempre dahil magaling sa sales talk yung staff trained sila sa ganun Yes. Ma'am, ang ganda ng buhok mo, pero lalo pang gaganda yan kung bibigyan natin ng treatment. Yan, Kasi yung ganon. anit mo parang mas maging masigla yung buhok mo, i-treat natin. Correct. So magkano ba yun? Ganito, ganyan. So iti-treat na natin. Ma'am, mas maganda kung lagyan natin ng highlights. Yan. Ganun. Yung nagsimula sa pagpapatrim mo na sana 30 minutes ka lang doon, 3 hours ka nang nagstay sa salon. Paglabas mo ibang tao ka na doon. At diba? Madalas nangyayari yun. Pumasok kang Brando, lumabas kang Brenda. At nangyayari yun dahil Correct. sa sales talk. Yes. Diba yung mga, ito lang yung intention mo talaga. Pero partner, yung mga ganyan, sinasabi ko nga, it only happens or nasa swak on, pumapasok yan sa banga. Kapag meron din talaga siyang extra budget. Dapat tatansyahin nyo din. Kasi kapag may, although itatry mo din ha. I mean, hindi mo naman masasabi kasi minsan judgmental tayo pag mukhang mahirap. Hindi na kagad aalokin, di ba? Pero sa totoo lang, siya talaga yung tunay na mayaman. Uy, madaming ganun ha. Napakaraming ganun na yung parang papasok na nakachinelas, pero siya pala yung pinakamaraming dalang pera. Totoo yan. May madami din talagang ganun. So kumbaga parang itong strategy nito, gagamitin mo para sa lahat. Diba? Agree. Na kasi you'll never know, diba? Dun sa 10 binola mo, kung ilan dyan yung talagang magiging okay. Diba? Na mag-a-agree sa sinabi mo at hindi sasabihin ng bobola ka. Diba? Ako agree to. Yung mga ganitong klase ng habit, mga kaibigan, na magandang gawin to everyday. Not for any reason na mambobola ka or mangungutang ka o dahil magbebenta ka. Yung maging habit mo lang siya giving compliment to people. Correct, totoo. Kahit sa sarili mo, yung affirmation na tinatawag, na parang, ay, ang ganda ng gising ko ngayon. Ang kinis ko today. Diba? Yan. Good hair day ako today. Pag sinabi mo yan sa sarili mo at ginawa mong habit, masarap din yung pakiramdam sa sarili. Totoo. Lalo na pag ginawa mo yan sa ibang tao. Totoo. Diba na pumasok kunyari sa opisina ngayon, na mainit ang ulo niya kasi nag-away sila na mag-asawa o na-stress sa matinding traffic. Diba? Pero pagpasok niya sa office, grabe, parang pumayat ka talaga. Diba? Ewan ko na lang, hindi gumanda talaga yung yung araw niya. Totoo yan. Baka manlibre pa nga ng lunch mamaya yan. Kaya nga. Diba? Kasi pinaganda mo yung umaga niya. Totoo yun. And Diba? tama si Porter sa sinabi niya na not for anything, not for pangungutang. Siyempre, yan dagdag na lang yan. Kumbaga bonus yung mga pangungutang or may binibenta ka or meron kang gusto o meron kang kailangan or magli-leave ka. Diba? Bulayin mo yung boss mo kasi magli-leave ka. Para din Kahit sa totoo lang, karapatan mo naman mag-leave. Diba? Pero kailangan mo muna bola. bago magsusmall talk ko muna. Pero more so than yung dun sa mga benepisyong ganyan na sinasabi natin is yung yung kagaanan ng kalooban na mararamdaman nung sinasabihan mo. Totoo yun. Diba? You just made that person's day. Correct. Baka tama si partner baka sobrang bad trip siya. Ang dami niyang iniisip, diba? Tas yung ang dami niyang pinagdadaanan, tas sa gitna ng lahat sasabihan ka ng ang fresh mo today. Parang gagaan yung loob niya na parang in fairness, sa gitna ng lahat. Diba? Diba? Nanatili ako maganda. Diba?
Yung bilib na bilib, di ba? Tanggap na tanggap niya yung papuri. Diba? At may gano'n naman At may gano'n. Ang sarap sa pakiramdam kasi talaga yun. And it's part of good deeds, partner. Yes, good deeds yan eh. Being kind to others. Diba? Saying good words. Tama. Sabi nga ng isang kaibigan naming pare na kapag ka daw ganyan na everyday, dapat gagawa ka talaga ng mga good deeds, acts of kindness, acts of charity. Kasi ito din, partner, yung pang-shield natin against the evil one. Kapag lagi tayong gumagawa ng kabutihan, nagsasabi ng kabutihan, 'di ba? Ano 'yan eh, mga plus points sa langit. 'Yun talaga 'yon. 'Di ba? Mga plus points talaga sa langit. At magandang yun yung sinasabi natin, habit forming, mga kaibigan. Gawin nating habit every day. Instead of you saying bad words, alam mo, ang pangit mo ngayon, palosya ka ng palosya. Correct. Alam mo, maganda ka sana kailang mapanghi ka. Kung totoo, pwede naman paminsan-minsan. Because kailangan din naman nila talagang malaman, di ba? Oo. Pero mas magandang marinig kasi mula sa ibang tao yung mga magagandang salita. Kahit ikaw mismo, di ba? Sa sarili mo. Ayaw mo makakatanggap ng hindi maganda eh. Di ba? Gusto mo lagi mga magaganda compliment yun na nare-receive mo. At it feels good. Correct. Kapag makareceive ka ng kind words from other people. So gawin natin everyday yun. Sa true. At nakakatulong po yun para mapaganda yung umaga natin or mapaganda yung buong araw natin. So you do that today. Tama. Instead teka, ano bang comment ko ngayon? Teka, Correct. bashing na naman ako True. ngayon. Tingnan ko nga yung mga friends ko sa Facebook na nag-post na kung saan sila pumunta, di ba? Yan. Magsabi nga ako ng hindi maganda. Yan. I-chismis ko kaya dun sa na kaya lang naman siya nakapag-outing kasi kabit siya. Ganyan diba? ka ba? Ganyan? Ganyan ka ba? Yan Diba? ba ang habit mo? Yan. O, diba? O yung habit mo ba is every time that you see somebody else's post, you say congratulations. You say congratulations. Happy I'm proud of you. Diba? Yes. O kaya yung sincerely happy. Diba? Kasi minsan pwede din nag-uumpisa yan sa kaplastikan eh. Pero kapag yung sinasabi mga partner, habit forming siya, it becomes a part of you eh. And ang maganda doon na nagiging parte talaga to ng ng pagkatao mo, yung paying compliments, yes. Pagiging mabait, ganyan. Totoo na hindi mo namamalayan kasi nga naging habit mo na. So doon Alam tayo. mo, totoo, ang mga tao talaga sadyang makasarili. Selfish. Ano bang perfect example ng selfishness? Hindi ba kapag merong group photo, 'di ba? Halimbawa picture sa company ganyan. Picture. Patingin, lahat titingin, 'di ba? Hindi mo naman titingnan yung yung boss mo. Ang unang mong titingnan yung sarili mo. Ngayon kung pangit, sasabihin mo ay ulitin natin. Nakapikit ako, 'di ba? Kasi yun ang una, ganun eh. Yan ang perfect example na talaga tayo, makasarili tayo. Sarili natin lagi yung pag titingnan mo yung buong iniisip picture, natin. maganda naman talaga yung kinalabasan. Correct. Kaya lang ikaw medyo hindi nakangiting aso. Sasabihin mo, ay ang pangit. Ngiting aso. Paano yun? Ngiti ko ngiting aso, 'di ba? Or basta fake yung smile ko diyan. 'Di ba? Kasi hindi natin tinitingnan yung ibang tao, tinitingnan natin yung sarili lang natin. Ganun tayo eh. Medyo selfish talaga yung mga tao. So bakit kaya kung ganyan yung tao na laging tinitingnan yung sarili, what more, 'di ba? Kung bigyan mo siya ng magandang sasabihin tungkol sa kanya. Hindi ba nagagaan yung kalooban niya kasi lagi niyang tinitingnan yung sarili niya. Correct ka. 'Di ba? Common yun eh. Common tawag dito, trait natin yun. O hindi, nature natin. Human nature? Yung pagiging selfish, greedy. Tingin, diba? Sarili lang ang iniisip. Iniisip natin kung ano yung mga bagay na favorable lang sa atin. Ganun tayo, aminin natin sa hindi. Ganun tayo mga tao. Pero minsan try din natin maging selfless. Yes. Diba? Isipin natin yung... Ang babait, partner. Ang babait for today's video. For today's radio session. Ang pa-plastic. Magturo tayo ng kabutihan ngayon sa lahat ng nakikinig. Try nating maging selfless. Habit forming. Baka pwede mo namang itry. Di ba kasi nandyan eh. Kung selfish, meron ding selfless. Pagiging selfless. Tama. Doon naman tayo pupunta. Correct. Baka sakaling kaya mo. Kaya natin. Di ba? Minsan isipin mo din yung kapakanan. Ako nakita ko lang talaga yan sa mga parents normally. Pero kunyari sa mga kaibigan, bibihira eh. Ang alin? Pagiging selfless. Pagiging selfless. Yung pagiging nanay, pagiging tatay, yung talaga makita mo ang selflessness ng ng nila. Pero sa mga kaibigan minsan normally self-serving eh. Kunyari mabait sa'yo pero correct. Merong benefit ba sa akin ito? Yes. Diba? Yung pagiging may hidden intention. Correct. Yung pagiging selfish na sinasabi natin kanina, yun yung example lang natin or parang proving na
kapag ka nag-compliment ka sa isang tao, nakakagaan ito ng kalooban. Kasi ang tao, iniisip niya lagi yung sarili niya. Correct. So pagaanin natin yung kalooban. Pero sa totoo lang, ang pagiging selfish ay hindi naman po talaga maganda. Diba? Lalo na kung sobrang sobra. Yes. Kasi yun nga parang lagi mong iisipin, ako, sarili ko. So hindi mo na nakikita yung ibang tao na pwedeng tulungan, Correct. pwedeng pagsilbihan, 'di ba? And also in another way, partner, kapag ka sarili mo ang tinitingnan mo, ang magiging eksena dito kapag ka meron kang problema, mas focus ka lagi sa sarili mo Oo. So ewan ko, pagka problemado ka kasi tapos masyadong sarili mo iniisip mo parang ako. Kapag ka nag-try ka, ako na lang lagi, diba? Puro na lang ako, diba? Ganyan. Pero kapag ka tumingin ka pala sa iba, may mga iba pa palang mga tao na may mga kanya-kanya silang mga problema din. Oo naman. Na sinusubukan din talaga nilang i-resolve, na nilalabanan din nila, diba? In their own ways. Eto, diba, ang perfect example dito, kung nasaan ka ngayon, ikaw ay nasa opisina, meron kayo, 15 kayo dyan, or 13, or 12, or 3. Yung madali na lang, para madali na mag-compute. Lang. 3 na lang kayo. Yung 2 yan, di ba, may mga struggles na hindi mo alam. Totoo yun. Kapag kasi inisip mo na rin yung ibang tao, you will be kinder to them Correct. Magiging mas mabait ka sa kanila. Hong babae! Hong babae itong tambalan today! Yung mga datingan, life coach na. Oo, life correct. coach. Life coach. Life coach. Sinusuot. Life coach, diba, ganyan. life coach ang dating. Kaya nga yung mga tao sabihin, ang galing nyo, no? Pwede kayong maging life coach. Talaga ba? Nagmamarunong lang kami. Huwag kayong masyadong naniniwala sa mga sinasabi kasi hindi perfect yung buhay namin. Hindi talaga. Naku, mga kabisya. Sa totoo lang. Mukha nga namin nagmamantika na. Kaya nga Well, ikaw lang yung partner. I think I'm bumata fresh. ka nga pala. Bumata ako, compared last remember. week. Bumata ako from last week to today. Ganun. Naglalapot-lapot kasi ako ngayon. Hindi ko nga maayos-ayos to ganyan. Diba? Pero totoo may mga struggles ang lahat ng mga tao. Even life coaches. Yes. Diba? Yes. But they still choose to, try to manage their lives. So, ganun din tayo. Siguro ang mas maganda yung instead of just looking at yourself. Tingnan mo din yung ibang tao. And it also feels good. Oo. Kapag natuto kang tumingin sa iba, 'di ba? Yung pagiging selfless. Giving compliment. Correct. Masarap 'yan sa kalooban. Yes. Try mo po, 'di ba? Salamat sa pagtutok sa amin this Feel Good Wednesday. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Radio. This portion was brought to you by Palawan Bay at Palawan Express. Pera padala. Basta pera padala. Win-win ka sa Palawan. Tsaka ang mantra ko talaga dyan, partner, talagang lahat ng tao merong pagsubok na pinagdadaanan. Walang exempted. Walang exempted talaga. Hindi yung, nakatira sa Ayala, Alabang, exempted yan sa problema. Hindi. Sabi nga, minsan, 'di ba, yung mga taong maraming pera, sila yung maraming problema. Oo, maaari. Malaking katotohanan din. Yung mga taong maraming pera ay marami ding problema. So, walang exemption. Lahat po ng tao meron pong pinagdadaanan. And when we know this fact, 'di ba, lagi din nating iisipin to be kinder to other people. Kasi meron silang struggle na hindi natin alam. Meron po silang laban na pinipilit nilang, 'di ba, maging okay na hindi po natin alam. Tapos ang sama pa ng sasabihin natin, 'di ba? So, let's be kinder to people because again, ulitin namin, meron po silang laban na hindi po natin alam. 'Di ba kung mang-bash tayo, kung mura-murahin mo yung tao sa nakita mo sa post pero hindi mo naman alam talaga yung tunay na kwento. Totoo. 'Di ba? Sobrang makapanakit yung salita mo. Kung ikaw yung nasa sitwasyon, hindi makakatulong yun eh. Diba kung ikaw yung tipo ng taong may pinagdadaanan, tas ganun yung mga nababasa mo, o ganun yung binibigay sa iyo na comment mula sa ibang tao, diba lalong nakakalugmok, lalong nakakadagdag ng problema sa madaling salita. Compared kung magbibigay ka ng words of encouragement, diba, comfort, kindness. Yes, nakakatulong yun para ma-uplift yung emosyon nung tao at yun yung pwede nating gawin. Lalong-lalo na kung alam mo hindi mo alam yung yung tunay na pinagdadaanan ng tao, diba?
maging maingat po tayo sa mga sinasabi natin. Make sure na makakatulong ito sa damdamin, 'di ba? Sa ng isang tao at hindi yung lalo makakadurog ng puso niya. Tama. Diba? Kung wala kang maganda sasabihin, shut your mouth. Wag mo nang sabihin talaga. De tsaka ang mahalaga talaga dito, kung halimbawang chismosa ka talagang by nature, ganyan. 'Di ba? Alamin mo at least yung two sides of the story. Yes. 'Di ba? Hindi yung ang dami mo na kagad sinabi, hindi mo naman pala alam yung buong kwento. Actually, sa totoo lang, hindi naman natin lahat alam ang tunay na kwento. Sa bawat balitang nababalitaan natin or natatanggap natin. So, for example, natanggap mong balita, bakit hiniwalayan nung guy yung girl. 'Di ba? Maaaring ang narinig mo lang na side, yung side ng girl. Totoo. Pero hindi mo rin narinig na may side din yung guy, ha? Totoo. Oo, ganun din lagi sa lahat ng news. 'Di ba? Ang narinig mo lang is yung side nung hinuli. 'Di ba? Pero ang hindi mo narinig kung yung side nung bakit hinuli. O 'di ba, parang perfect example, yung nag-trending before na parang lalaki na pinagalitan yung lola. So, ang nakita na lang doon sa video is yung pinapagalitan yung lola. So, lahat ng tao parang grabe naman yan, nasama ng ugali, chu. Pero hindi natin alam yung story behind it eh. Bakit ba pinagalitan ng lalaki yung lola? Baka naman kasi si lola, hinampas muna siya sinungkit yung ilong niya ng malaking malaking tiyan. Malaking electric pan, 'di ba? Malaking payong, 'di ba? Yung ganun ba, or nauna siya, nandukot pala si lola. Diba? Mukha lang mabait. Correct, mukha lang mabait pero durukot pala, 'di ba? Hindi natin alam yung yung buong kwento. So, kung yung sinasabi ko, partner, kung sadyang chismosa ka ng taon, edi alamin mo both sides bago ka mag-form ng opinion, 'di ba? Pero kung talagang isang side lang naman yung narinig mo, shut your mouth, 'di ba? Hindi makakatulong yung comment mo, isang side lang naman narinig mo eh. Totoo. At tayo bilang kunyari tagapakinig naman, tagapanood ng mga balitang yan. Maging maingat po tayo sa ina-absorb ng utak natin. Correct. Totoo naman yung mga balita nakikita natin. Totoo naman 'yon. Madalas totoo. Kaya lang ang problema, pag hindi ka naging mapanuring tagapakinig o mapanuring tagapanood ng balita, ang ipaprocess ng brain mo, lagi mong paniniwalaan kung ano yung nakita mo. Totoo naman. Totoo yung nakita natin, pero may kulang kasi dun eh. Ano yun eh, portion lang ng buong story kasi nakikita natin. Yun yung sinasabi natin, ipaprocess mong mabuti na parang, kasi pag hindi mo siya na-process, paniniwalaan mo, ay mali yung nakita, mali yung tao. May conclusion ka na agad, grabe naman siya. Diba? Ang sama naman niyang tao, hindi mo nga alam yung tunay na nangyari sa balita. For example, diba yung mga napanood tayo na binabalita, totoo nakikita na may video, may footage eh. Di ba? May source. Kailan pag nakita mo, saan nanggaling itong footage, ito source na to? Sa isang taong hindi rin naman credible. Correct. Diba? Diba sa isang taong, yun pa yung interview, yung taong hindi naman credible at nagkakalat pa talaga ng hindi maganda sa lipunan. Oo. Diba? Na pagpapanoorin mo, pag hindi ka wais na na manonood, isipin mo, ay tama siya, paniniwalaan ko kasi siya yung in-interview. Pero pag sinuri mong mabuti, hindi mas tama yung kabilang panig na hindi ibinalita eh. Parang diba? nung meron ng ganyan na nag-trending, although parang ang dami parang wala naman na interview mo, siya pa yung hindi credible na source. Yung nagkakamot lang dun sa gilid, di ba? sa kanya naniniwala dun sa POV niya, dun sa video. Yes. Parang yung nag-trending recently, although hindi ako masyadong parang, basta yung ang nakita lang dun sa video is yung Lalamove rider ba yun na lumuluhod doon sa enforcer. So kapag basing on that video talaga, tas yung enforcer, ang ginagawa niya, umaalis talaga siya, luhod yung rider. Tapos hindi siya papansinin nung enforcer, tas lalayo. Parang ganon. So parang naghahabol ng tayo, luhod. So kung mapapanood mo yung video na yun, mahabag ka dun sa, kanino ka mahabag? Siyempre dun sa rider. Dun sa nagmamakaawa, parang grabe naman. Tapos minsan meron pa tayong idea about enforcers na alam na this, diba? Parang ganun. So, nakapag-create ka na kagad ng opinion na ang sama ng enforcer, 'di ba? Kawawa yung rider. 'Di ba? Well, kung titingnan mo talaga 'yon, totoo naman din. Tama, pag ganun, totoo. Nakikita totoo mo, naman totoo din, kitang-kita natin, 'di ba? Tapos eventually, may lumabas na video of the enforcer.
So, syempre, dahil nga tayo pa mga Pilipino, natatagpuan natin yung mga ganyang klaseng mga bagay-bagay. So, nakarating sa kanya. So, gumawa din siya ng video at in-explain niya. So, sabi niya na parang, although hindi ko masyadong tinapos, dumiretso na ako agad sa comment section. Doon na kagad ako doon na kagad ako kumain ng popcorn, 'di ba, sa comment section. So, parang ang ine-explain, basta may ine-explain siya kung bakit nangyari 'yon. So, ibig sabihin, ang point lang doon is meron siyang other side. Parang something like merong violation, tapos yung kaya siya lumalay pag lumuluhod kasi para hindi daw lumuhod. Oh. 'Di ba? Parang wag ka na lumuhod, alis na ako. Pero from the video, it looks like magbahala ka diyan, magmakaawa ka. 'Di ba? Parang ganun. Pero again, hindi natin narinig yung side ng enforcer. Tapos sabi ko sa iyo, partner, bakit ako pumunta sa comment section? Kasi doon mo makikita kung gaano kabalimbing ang mga tao, 'di ba? Kung gaano kabalimbing na parang kung sila yung mga nag-comment doon sa unang video, sila din yung nag-comment, kaya naman pala, sinasabi ko na nga ba, meron talagang something, di ba? Parang ganun. So yung mga Pilipino hindi Pilipino, parang mga tao mismo, di ba? You know, that's a, parang feeling ko, that's a latest trending videos na that will prove na there are always two sides of the story. Tama. So before kang mag-conclude dun sa balitang narinig mo na isang side lang ang narinig mo, 'di ba? Kung sadyang chismosa ka by nature, alamin mo yung kabilang side. Kung hindi naman or wala ka, ang dami mo ibang oras, 'di ba? 'Di ba? Ang dami mo ibang oras para mas magawa ng mga kabulang bagay. Di wag ka na lang magsalita. Hindi makakatulong Hindi makakatulong sa iyo kasi magngingit-ngit ka sa galit. Hindi rin makakatulong dun sa mga makakabasa na involved doon. Totoo yun. Diba? Yung sinasabi natin, maging mapanuri tayo, diba, sa mga kinokonsume natin, o sa mga napapanood natin, o naririnig natin. Totoo yun. Pag pinanood mo talaga yung video na yun, mag-conclude ka agad yung pala siya. Sama naman niya. Oo. Diba? Ewan ko kung napanood mo, partner, yung isang senador na nag-trending din siya. Dalawa yung version na napanood ko. Yung senador na nagngangawa, na ang impression ng mga tao, grabe naman, napaka naman daw, ginagamit ng kapangyarihan na sakali kung ano nagtuturo. Nagtatalak, oo. Yung sa kabilang video naman, may dahilan kasi kung bakit siya, doon pinaliwanag kung bakit siya nagtumalak. Tumalak ka. Which kasi is, may violation. Oo, nilagyan ng gate yung subdivision. Ay, yung kalye na dapat dadaanan ng pampubliko. Oo. So, na hindi na-highlight dun sa una. So pag pinakita mo tong isa, isipin mo, mali grabe nga naman yung senador. Diba? Pero pag nakita mo yung kabila, ay kaya naman pala. May point naman pala. Tama. Diba? May dahilan. Kaya maging maingat tayo sa mga napapanood natin. True. Kasi may mga anggulo na hindi pinakita, may mga anggulo na na-highlight lang yung mali, pero hindi na-highlight yung bakit niya ginawa yun. Magbabalanse na, ay tama naman pala siya. Diba? Correct. Or parang, kaya naman pala, sino ba namang hindi maiirita? Oo. O, diba? Hindi pa natin alam yung mas malalim na kwento dun. Baka naman, nagsabi na siya na wag niyong gagawin yan. Oo. Pero ginawa pa rin. So, Correct, obviously, walang respect for the position, Yes. diba? Walang respect for yung mga At saka talagang may mali. Ako yung nakita ko both sides, may mali talaga. Dun sa pagharang sa daan. Bakit hinarangan yung daan? Pampubliko nga yun. So Diba? nagalit talaga yung politician na yun. Diba? Mga ganun. Madaming ganyang klase ng balita na dapat titingnan mo talaga yung dalawang panig. Kasi isang angulo lang yung minsan yung nare-report, isang angulo lang yung pinapakita. Diba? Na parang, ay, may kulang. Although, totoo naman yung nakita natin, pero parang may kulang. Yeah. Laging ganun. Sabi ko nga sa'yo always two sides of the story. And sometimes, unfortunately also, hindi na lang magsasalita yung kabilang panig. Kasi, lumalaki kasi. Oo. May mga iba na parang hindi na lang sila magsasalita. Kasi kesa lumaki. Pero merong mga iba na talagang they do have to retaliate or kailangan pa rin nilang magsabi. Diba? Pero always, lagi, two sides of the story. Or aalamin yung buong kwento. Diba? Parang ganito lang yan nanood ka ng pelikula,
Diba? Yung binibigay nating halimbawa. Nanood ka ng pelikula, nakita mo lang may naghahalikan, tinanggal yung damit, naghahalikan. Ang impression mo, ay bastos naman. Bold. Nanonood ng bold. Oo. Oo. Kasi ilang yung portion na nakita mo eh. Diba? Pag pinanood pala yung entire movie, kailangan pala talaga siya eh. Kailangan palang panoodin lahat kasi bold lahat. Bakit isang part lang yung pinanood mo? Oo nga, mali naman pala ako. Dapat Mali talaga ka. pinanood ko lahat, di ba? Oo. Hindi sinasabi natin, pag pinanood mo pala yung pelikula, yung eksenang yun pala, na iniisip mong bastos, ay magpapaganda pala sa tunay na eksena kasi ang istorya pala ay umiikot sa buhay ng mag-asawa. Di ba? Kung paano nurture ang isang maayos na, para magkaroon ng maayos na relationship, kailangan ng intimacy. Di ba? So yung mga ganon, na parang, Yung pala yung parang ganyan. So, ganun tayo, dapat aalamin natin yung lahat ng detalye, kung kaya natin, kung may time kang gawin, di ba? Pero kung wala kang diba, time, kung wala kang time, wag na lang. Yun yung sinasabi ko, partner eh. Kasi hindi mo alam yung tunay na nangyari. Plus, ikayayaman mo ba? Correct. Yun lang din eh. Ikakikinis ba ng skin mo? Ika-flat ba ng hair mo? Ikakakapal ba ng kilay mo? Yung magalit ka at mag-bash ka at umipinyon ka ng bonggang-bongga? Di ba? If ang sagot is yes, edi go ahead. Gawin mo pa, yumayaman ka dyan eh. Gawin mo pa, ano. Pero kung hindi, wag na. Kaya feeling ko talaga bibihira din yung yung sobrang yumayaman sa Pilipinas. Opinion Bakit? lang naman to. Bakit? Mas maraming time gumawa ng chismis eh. Oo, mas maraming time. Manira, Ang ng dami kasi, kapwa. ang dami talaga marites sa Pilipinas. Diba? Ang gusto natin yung mga juicy na kwento. Yan, Diba? perfect example ako doon na parang nagsabi akong kaya hindi mayaman ang Pilipino dahil sa chismosa, wala naman akong ebidensya. Correct, Observation diba? lang. Ganyan tayo. Mahilig mag-conclude. Diba? Sometimes, alam mo, masaya maging Pilipino, kaya lang minsan may mga toxic tricks talaga tayong nakakalurky. Sabi ni Teresa Marshall, kaya nga sabi ko, bago maniwala, magduda. Benefit of the doubt. Ganun, always benefit of the doubt. Tsaka, wala ba kayong ibang time? Yun lang talaga. Wala ba kayong ibang gagawin with your time? Parang ang dami niyo pong Diba? time. Ang dami niyo pong time ang dami niyo time mambash, umopinyon, ganyan. Tapos hindi niyo naman po ikinayaman. Pero sinasabi ko nga, kung ikayayaman niyo, bakit hindi? Diba? Go Yung ahead. mga chismosa na lang sa harap ng bahay. Sakali, yung mga naglalabas ng upuan, yung mga monoblocks. Tapos makita mo, meron kaming ganong kapitbahay. Pero kasi partner, ba yun, may mga time. Naglalabas may oras sila lalabas yung monoblocks. Nasa harapan ng bahay, siguro mga 6 sila. Ang tagal nila doon, mga 3 oras silang nagtichikahan doon. Siguro, di ba nagugutom itong mga to? Hindi ba sila nauuhaw? Tapos nag-uusap lang sila doon sa mga taong dumadaan. Di ba? Kung yung 3 hours na yon na nagchichismisan kayo, i-convert mo sa mas productive na bagay. Sana yumayaman tayo. Yeah. 6 na tao pa lang yung nakikita ko. Paano kung lahat tayo, di ba? Naging chismosang ganun, hindi na tayo naging productive. Ganun ang mga eksena. Blind item segment na, sabi ni Benny de la Cruz. Mali mo, ano pala yun, senatorium na banggit kong 1970s pa. Hindi naman natin masasabi. Wala kayong idea. Wala Blind kayong item. clue. Base sa kwento mo, partner, nasa pabor ako ng enforcer doon, Jan. Kung Sabi may violation, dapat lang namang tikitan. Ano yun, lahat na lang iiyak at magmamakaawa sa'yo, tapos palalapasin Parang na lang. yun yung point nung enforcer. Hindi naman kapag ka may violation ka, iiyakan mo lang. Tapos yun yung parang sinasabi. Correct. Yun yung sinasabi ni Migs Catalona de la Cruz. Kaya dapat talaga pinakikinggan ng both sides bago magbigay ng conclusion para fair naman. Tama ka dyan, Migs. Good morning, Lenny Fianza. From Baguio, Benguet. Good Na binabagyo morning. daw. Binabagyo kayo dyan. Totoo. Pero positive vibes pa rin. Nung isang araw, sobrang lakas ng hangin. Napansin mo? Parang kakaiba yung lakas ng hangin. Sa amin nga, naghihintay akong lumamig. Ang Wali init. pa rin. Ba't ang init sa palanan? Natanda mo yung Dyan. yung
send ng kwento ng Mahiwagang Bornay kahapon si Rani. Oo. Nag-message siya. Sabi niya, "Hi Miss Nicole, thank you for reading my letter in Mahiwagang Bornay. How can I send po kahit pang lunch ng team nyo? Total nakatipid po ako sa regalo sa asawa ko. At nandito po talaga kami sa UK." Di ba kahapon sabi natin? Oo nga, sumagot agad. Buti na pakinggan niya. Hindi kami naniniwala. Ganun. Yung good vibes na, hindi naman good vibes, light lang. Light lang na kwento na Mahiwagang Bornay kahapon. Kwento ni Rani at saka ni Justin. Yes. So magpapalunch siya today. Sabi daw. Sino ba yung nag-promise sa atin last week na magpapakain this week? Si engineer. Nasaan na ba Oo, yun? hindi ko pa na message ulit. Naku, natabunan na yung message. Paki-message nga po ako ulit. Natabunan na. O ayan, nag-flash na kaagad si Boyet ng pa-address. Yan. So kung gusto On magpadala, cues, Boyet, kung gusto magpadala ng alay, isend nyo lang po sa MBC Building, Star City, Vicente Soto Street, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Pakilagay po Nicole Yala and Chris Chuper. Yan. Sa tabi po ito ng Aliw Theater. Yan. And speaking of aliwa, nako mga kabisyo, it is confirmed. Aliwa na! Yes! Kailan to? Magaganap po mga kabisyo, July 13 to 15 after ilang years ba? 2021? 3 years. Diba? Na Na-miss na nagkamisan tayo. O, eto, live na naman po natin masasaksihan ang pinaka-bongacious na Festival of Festivals. Aliwan Fiesta is gonna be held here, dito po sa ating area, July 13 to 15, 2023. Siyempre, punta lang po kayo sa aliwanfiesta.com para sa karagdagang detalye and sa Aliwan Fiesta on Facebook. Yan. Correct. Sigurado mag-e-enjoy kayo dito. Pwede kayo manood. 3 araw na selebrasyon. Pwede Yes. kayong pumunta dito sa harapan ng CCP, sa May Aliw Theater, dito sa harapan ng building namin at masaksihan ng 3 araw na kaganapan. Masaya to. Libre po ang manood ng mga shows namin. Yes, sa True Lalo. Ayan, batiin lang natin na magandang morning. Super fan ng Love Radio at super tambalanista. Birthday daw niya today. Uy. Batiin natin ang happy Happy birthday. birthday. Yan, Lalaine Umali. Happy birthday. Hi Lalaine, enjoy your special day. Hi kay Ayako Apostol. Good morning daw, watching from Hong Kong. Tuwing umaga po kayo ang background ko habang nagtatrabaho. Thank you. Thank you, Aya. Salamat. Okay. 9 o'clock na. Salamat mga Bilis naman kabisyo. ang oras. Ang bilis ng oras. Thank you sa pagtutok sa amin. Mamaya tayo ulit 9:20-ish para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. See ya.